Lord, praise me. We praise you, Jesus. Hallelujah. We give you the highest praise. We are so thankful, Lord Jesus. And we will not allow that the rock will outpraise us. No, that the rock will replace us from worshiping God. Lord, thank you for giving us a voice. You are a mighty God indeed. Thank you, Jesus. No, hindi natin hayaan napalitan tayo ng mga bato rito o kung anumang mga nilikha ng Diyos maliban sa atin to worship God instead na tayo because sayang naman itong binigay sa atin ni Jesus, yung boses, yung lakas, lahat. Tapos pagdating dito, wala tayong ganang mag-worship. And the question is, ano ang problema mo, brother o sister? Bakit hindi ka maka-worship? Ano ang nagpapabigat sa iyo? Yung mukha mo, yung ganito mo? Anong mayroon that you cannot worship God? But here we are worshiping and praising our God. We love you, Jesus. We give you the highest praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because lahat ay excited na. Pagpasok ng bear, lahat bilang na kung kailan papasok tong 120 days na lang, 119 days na lang, lahat. But Lord, kami nagbibilang din because we are going to fly high someday, Lord Jesus. We praise you, Lord, and we are waiting for that day. We are waiting for that day to come, Lord Jesus. And that is the only day that we are waiting for, Lord. We love you. We may be seated. Thank you, Jesus. Deuteronomy chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 1. All the commandments which I command thee this day shall you observe to do. Sabi ng Panginoon, sabi niya, lahat ng mga utos na iniutos ko sa iyo, sa buong Israel, sabi niya, ito ay inyong gagawin. Ito ay susundin ninyo. Ito ay i-apply ninyo. Shall you observe to do? Pag tayo ay sinabihan, okay, brother, sister, mag-observe ka. So wag lang yung titingin ka kasi nag-observe, lahat nagwawalis na, lahat nagpupunas na. Ay sinabihan kasi ako na mag-observe lang daw eh. No, hindi ganun ang pag-observe. Pagkatapos mo tumingin, mayroon kang common sense, mayroon kang initiative. Kung lahat nagkakandarapa na, sabayan mo na yon. Ay, brother, ang sabi kasi sa akin talagang mag-observe lang eh. Hindi ganon. Ang sinasabi sa Biblia, when you observe, you must do it. Kailangan gawin. Sabi niya, you shall observe to do that you may live. Ito ay gagawin ninyo, lahat ng aking iniutos ko sa inyo, sabi ng Panginoon, gagawin nyo yan. Dahil para kayo ay mabuhay. Grabe ang Word of God, no? The Word of God will save us. Dahil sabi niya, pag ito sinunod ninyo, sabi niya, yun ang way para kayo ay mabuhay. May may ceremonial law, may civil law, may moral law, may dietary law, may pang mga laws na andyan. Sa pagkain nila, may batas din sila. Ang sabi ng Diyos, pag ito sinunod nyo, sabi niya, mabubuhay kayo ng mahaba. Dahil kung wala kayong rules, wala kayong mga sinusunod, kagaya ng mga hintil, kahit ano, pwede niyong kainin, dinuguan. Kain kayo dyan, masarap, may puto, may mangga, may kung anong pwedeng iparis mo dyan. Nung kinasal si Brother Carl, ang lechon, may libre yun na dinuguan. Sabi ni Brother Raymond Magaso, brother, pinaiwan ko na lang. Ay, wag mong paiwan. I-minus mo yung dugo. -1. So, ang ginawa, bupis. At least siguradong walang dugo. Pero kung araw-araw bupis, araw-araw lechon, araw-araw lahat ng matataas ang kolesterol, sugar, tapos sabihin ng Diyos, sundin mo yung utos ko na ang pagkain mo lang dapat, mga gulay-gulay, mga walang dugo. Sabi niya, para humaba ang buhay mo. Lord, ayaw kong sumunod sa ganun. Pangit ang lasa ng gulay. Alam na natin ang mangyari. Our days will be shortened.
No? Ganon ang mangyayari. So we pray for a while, Lord. Again, thank you, Jesus, na matatapos namin ang taon na ito with flying colors, with victorious or with victories. Lord, thank you so much for the good health. Thank you so much for the strength, for the healing every day, Lord Jesus, and for giving us always the guidance, provisions, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, thank you so much because you are a mighty God we serve. Thank you so much for all these things, Lord Jesus. Lord, bless your word today. Mamaya, Lord, because ang salita mo ay isang buhay namin, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, What a Mighty God We Serve. No. What a mighty God we serve. Why, mga kapatid? Again, no, today is December 22. Tama ba? No. 1 week to go. No, 1 week more to go. No, matatapos na natin ang taon, no, victoriously with flying colors. No, malusog na pangangatawan, malusog na kaisipan. No, this year we've been through a lot of experiences sa Diyos natin, good or bad. No, in sickness or in health. No, in sorrow or in joy. in sadness or loneliness. No, tell that, do you part or do us part. No. Ang buong taon natin, mga kapatid, may mga rugged, may mga experiences tayo sa Diyos, mga rough experiences tayo sa Diyos. Marami ring mga maliligaya, maraming nagkasakit sa atin, pero gumaling, no, at lumakas pa. No, madami sa atin nagkaroon ng problema, pinagdaanan sa pamilya, pero nakasurvive tayo. Problema sa trabaho, naayos. No, muntikan na madisgrasya sa kalsada. No, pero safe pa rin. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Mga desires ng heart natin na sinagot ni Jesus this year. No, mga prayer requests na sinagot niya. Mga unspoken requests na sinagot niya. No, thank you, Jesus. And this is the year, no, na tayo ay nakalipad sa gawain. Lord, thank you so much. No, we praise you. Thank you, Jesus. No, this is the year na yung mga young people natin nakaboylo, no, sa gawain natin, sama-sama tayo lahat dyan. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. No, they are now taking responsibilities, yung mga kabataan, mga young people natin, at maraming realization tayo na nagawa. No, na sa pagsama natin sa gawain, hindi tayo involved lang, kung hindi we are committed. At dahil tayo ay committed, natuto tayong dumukot ng ating sariling bulsa, no, sa gawain. Pero sa pagdukot natin, hindi naman nabutas yung bulsa natin. In fact, no, tumibay pa yung ating bulsa. Ano? At hindi tayo naghirap, hindi tayo, anong tawag dito, nagutom. Sobra-sobra nga yung mga merienda at pagkain natin. No? Why? Why we are able to survive this year? Because we are serving a mighty God. Lord Jesus, we are serving a mighty God. Thank you, Jesus. And this year, He is a mighty God. And next year, still, He is a mighty God to us, Lord Jesus. And He will never change until the rapture. No, dahil sa... No, sino ba naman ang pagdating ng January, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo, sa atin, anong pwedeng kaharapin natin sa buhay. And then ito, no, isang linggong tulog na lang, matatapos na natin ang taon na ito. Hindi ba sobrang yan? No, sobrang pasasalamat yan sa Diyos na, Lord, no, ako nakasurvive. Lord, pamilya ko nakasurvive. Lord, ang buong church nakasurvive. Lord, no, we are so thankful, we are so grateful, Lord Jesus, because we're able to survive. Thank you, Jesus. Dahil yung iba, umpisa pa lang ng taon, below the ground na. No. Umpisa pa lang ng taon, sarap mo. Wini-welcome mo yung taon na excited ka. No, dahil sa excitement mo, inatake ka sa puso. No? Diretso patay. No, diretso kabaong. No, but Lord, kami, ang dami naming pinagdaanan, hindi lang namin makwento na lahat. Pinagdaanan again sa pamilya, sa trabaho,
No, hindi mo alam kung maghanap ka ulit ng trabaho o okay pa ba yung trabaho mo. Mga biyahe natin, every day andyan sa kalsada. May mga nakakotse, nakamotor, sumasakay sa bus, LRT, MRT, taxi, lahat no, na pwedeng may mangyari sa atin dyan. Pati pamilya natin na wala sa church, they were all protected by our God. No, so lahat ng yan, mga kapatid, there are so many reasons no, to worship, to praise our God. Dahil yung bang matatapos ang taon na ito, ay Lord, salamat, kasama ko pa po pamilya ko. Lord, salamat na kami ay nakapagpapatuloy pa sa church. No, at isang linggo na lang ang lilipas, at lahat ng ito, mga kapatid, hindi dahil sa galing natin. Hindi dahil sa kung anong mayroon tayo, but Lord, every time we kneel down, no, yun lagi yung naglalagay sa atin with all humility na, Lord, kung hindi dahil sa iyo talaga, wala kami rito. Lord, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makasurvive. No, sa lahat ng dami ng Judith at saka Juna, no, nalampasan natin lahat. No, sabi nga nila, no, ang dami nating pinagdaanan, but Lord, thank you, lahat ng yan, pinagdaanan lang namin. Hindi kami nanatili doon, but we come out and we came out victorious, Lord Jesus. No, so ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, you observe to do. Sabi niya, pag-aralan, ganito ang gagawin ninyo dahil sa pag-aaral, sa paggawa ninyo ng aking mga utos, sabi niya, kayo ay mabubuhay. No, ayun talagang sekreto eh. No, pag may inutos na hindi ka na pwedeng uminom ng Red Horse, no, huwag ka nang uminom. Pag may inutos na hindi ka na dapat magsigarilyo, no, kasi masisira ang baga mo, no, at lahat ng nasa paligid mo pwede mong mahawaan, huwag tigas ulo. No, sumunod. No, no, dahil lahat ng yan may effect. No, no, at ang maganda sana, pag ikaw nagkasakit, lumayas ka na sa pamamahay na yan. No, umalis ka na. Why? No, parurusahan mo lang yung mga tao na nandyan. No, nung tumitira ka o nung humihit-hit ka. No? Ilang kaha kasi. Sarap ng may tungga, may usok. No? Ilang beses kang sinabihan, no, wag ganon kasi masisira ang buhay mo. Wag mong subukan. No? Pero tuloy-tuloy lang. No? And very unfair. No? Dahil no, yun nga eh. Kahit nagkamali ka na, dahil membro ka ng pamilya, no, hindi ka kayang pabayaan. No. But again, it's very unfair doon sa family, no, na siyang mag-asikaso ng lahat, maghanap ng pera, maghanap ng mangungutang para lamang no, ikaw ipagamot, ganito. No. Tapos nung malapit ka ng mamatay, hindi na talaga ako, Lord. Magbabago na ako. Binigyan ka ng Diyos ng isang pagkakataon, nagbago ka ulit. Nung lumakas ka na ulit, dumami pa ilang case na ng Red Horse. No? Dahil malakas na ulit eh. Anong tawag mo dyan? Walang kadala-dala. No? And it's very unfair to the family. No, nagawin natin lahat ng kalukuhan, tapos pag tayo andun na sa kalagayan na yan, yung direct family natin, sila ang magsasuffer dahil sa ginawa. Di ba hindi patas? No, talagang... No, tapos pag gumaling, malakas na naman yung loob, gagawa na naman ng kalukuhan, hindi talaga tama yun. No? At ginagawa natin yan minsan sa Diyos natin. No, na Lord, ganito, ganyan. Pag gumaling na ulit, back to ano na naman. No? No? Without holiness, it is impossible to please our God. No? Verse 2, and go in, sabi dyan, that you may live and multiply. No, kayo ay mabubuhay, kayo ay dadami, maging fruitful kayo, and go in and possess the land, no, which the Lord sware unto your fathers. No, at kayo ay papasok at makukuha ninyo ang lupa na ipinangako ko, no, isinumpa ko sa inyong mga magulang. Verse 2, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. No, sabi niya, at iyong alalahanin ang lahat ng mga paraan na aking ginawa upang kayo ay i-guide, upang kayo ay patnubayan, upang kayo ay samahan sa loob ng 40 years diyan sa ilang. No, sabi niya, alalahanin niyo lahat. No, kung paano kayo nakasurvive. No, kung paano tayo nakasurvive this year. No,
Ang dami nating pinagdaanan. Ang daming mga scorpions sa paligid. No, ang daming mga yung pera natin pinalitan ng mga hayop, ng mga animal. No, nawala na tong sina Josipa, Lianis Escoda, sila napalitan na ng mga hayop, at yung pinaka-ultimate animal diyan yung buhaya. Tapos andun yung Congress, andun yung Senado. may gumawa ka. Wala nang magawa talaga. But again, ang sabi ng Diyos, sabi niya, alalahanin ninyo lahat ng mga paraan na ginawa ko sa loob ng 40 years para kayo ay i-guide at hindi kayo masira sa wilderness. Imagine mga kapatid, hindi natin alam kung pwede natin pagdaanan sa buong taon na ito. At dapat na alalahanin natin, ang sabi ng Diyos, ako lahat gumawa ng paraan na yan. Ang dami niyong pinagdaanan. Masasakit, masasaya, lahat, protection, guidance, lahat. Gustong sabihin sa atin ng Diyos na kung hindi dahil sa akin at ako gumawa ng paraan na yan, ano lang ang sabi niya? Alalahanin niyo naman. Sabi niya sa mga Israelites, sabi niya, for 40 years, ang daming scorpions, ang daming vipers, ang daming mga serpents na pwedeng ikamatay ninyo sa lugar na yan. Wala kayong pagkain sa area na yan. Wala kayong tubig, walang ulan sa lugar na yan. Pero sabi niya, ang akin lang, huwag niyo lang akong kalimutan. Alalahanin niyo lang, okay na sa akin yan. Grabe yung Diyos natin, He is willing to provide everything, provided huwag natin siyang kalimutan. Lalo na sa mga panahon, siya naman lahat ang may gawa . Pero ganun lang ang request ng Diyos natin. Sabi niya, thou shalt remember. Alalahanin niyo lang. Sa loob ng 40 years in the wilderness, sabi niya, to humble thee. Sabi niya, upang kayo ay ipagpakumbaba. O upang kayo ay, anong tawag dyan, yung magpaubos. Magpakumbaba. Why, mga kapatid? Just imagine. To humble thee. Ano ang kanilang kalagayan when they came out from Egypt? They were slaves. Pero ang slaves na ito, may hangin sa ulo. Yung slaves na ito, mayabang. Hindi papasulat ng Diyos ito kung sila humble. Pero anong unang sabihin ng Diyos? Sabi niya, pinakita ko na lahat, ginaid ko kayo, ganito, lahat ng yan ginawa ko to humble thee. Para kayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba. So just imagine, kasi hindi basihan na pag ang tao may pera, hindi siya mayabang. Pag ang tao may property, hindi siya mayabang. Pag siya may natapos sa buhay, may degree, may doctorate, may masteral, lahat na lang na mayroon siya, hindi ibig sabihin, hindi siya mayabang. Hindi basihan ang pera ng tao, hindi mayabang. Pati yung nakatira dyan sa kalsada, ni taong grasa, mayabang yan. Yung mahirap at mayaman, pareho lang mayroon ng yabang na yan. So just imagine, ganun na yung kalagayan ng tao. Siya ay isang alipin na sa kung saan siya nanggaling, kukunin siya ng Diyos, iproprovide lahat sa kanya ng Diyos, pero pagtingin ng Diyos, grabe, mayroon ka pang rason para magyabang? Grabe yung tao na ito. Sabi niya, ang yayabang nyo. Sabi niya, ginawa ko yan to humble thee. So ano ang paraan ng Diyos para sila maging humble? Okay. Pagugutuman ko kayo. You will suffer sickness, you will suffer lahat ng pwede niyong pinagdaanan, yung pinagmamalaki niyo na lakas, pinagmamalaki niyo na mayroon kayong ganito. Sabi niya, tingnan natin. Dahil yumabang kayo, so I will suffer you to hunger. I will suffer you to, kayo ay mauhaw, magkaroon ng sakit. Sabi niya, tingnan natin kung hindi kayo mag-humble down. Tayo ng mga tao, ganun din naman . Lakas-lakas natin, parang tapos sakay ka dyan sa kotse mo. Lahat ng mga pangit na kotse. Ang pangit ng mga kotse nyo. Lahat ng mada. Tapos pag ang kaharap mo, nagbibisikleta lang. Talagang bubusinahan mo ng gusto. Tabi ka dyan sa kalsada, bisikleta ka lang. Tabi. Biglang may gumano doon.
Hoy, huwag kang sumandig dyan, huwag kang sumandig. No, magasgasan. No? Grabe yung hangin natin sa ulo, ano? Tapos mabuti, mabait ang Diyos natin. No? Lord, thank you for the grace dispensation. No? Dahil kung hindi yung an eye for an eye, a tooth for a tooth, no, pwedeng sabihin ng Diyos ang yabang mo. Tingnan natin. No, tingnan natin. Ang gagawin ko, no, pag nag-drive ka dyan, ibubunggo ko yung kotse na yan, pero save ka, pero dapat ma-realize mo na wala kang dapat ipagmalaki. No, pwedeng gawin ng Diyos yan. For us to humble down. No, marami siyang pwedeng gawin. So just imagine, galing na sa pagiging alipin, kukunin ng Diyos dahil narinig yung kanilang mga sigaw, yung kanilang mga hinaing, dahil hirap na sila. Tapos pagkuha ng Diyos sa kanila, papunta, God lead them in the wilderness. Pagdating nila doon, tapos ipapakita pa nila sa Diyos, Lord, talagang ano ka? Grabe tayo ng mga tao, ano? Ibang klase talaga tayo. No? To humble Hindi yan ipapasulat ng Diyos kung hindi sila mayabang. No, mayabang talaga sila. No? At wala naman, kahit anong lahi ng tao, lahat mayabang. No? And to prove no, sabi niya, upang subukin ka. No, subukin kayo. No, to know what was in thine heart. Ito ang ano dyan upang malaman kung ano ang laman ng inyong mga puso. No, ano ang laman ng ating mga puso, mga kapatid. No, sabi niya, whether thou wouldest keep His commandments or no. God is very particular and very sensitive when it comes to the commandment. No, pagdating sa kanyang kautusan, that is why it is better to obey than sacrifice. No, walang pakialam ang Diyos sa kung anumang mga offering. No, kahit every month magbigay tayo ng milyones na tithes dito sa Diyos, wala siyang pakialam diyan. No, kung ang ating gawain puro pangit, puro makasalanan, puro masama, without righteousness, without holiness, hindi natin ma-please ang Diyos. No, hindi natin siya mapapasaya. Why? Wala sa Kanya yan. Ang importante sa Diyos natin, kung tayo ba ay nag-o-obey sa Kanyang mga inuutos sa atin. No, number one, holiness, righteousness. No, pag ang tao righteous, siyempre pipiliin niya ang holiness. No, hindi ka naman pwede na maging holy kung wala kang righteousness. No, and may tao o wala, the same mga kapatid. Sa kwarto o sa public, pareho lang ang ating mga ways dapat. No, sabi niya, para maalaman kung ano ang nasa inyong mga puso, no, kung kayo ba, grabe ang ano ng Diyos, no? I will give you the freedom. No? Ako mag-o-observe lang kung anong laman ng inyong puso, but I will give you the freedom to choose kung kayo ay maglilingkod sa akin, susunod ba kayo sa kautusan ko o hindi. No? Ganon ang Diyos. Kaya ba niya tayong persahin? Kaya. No? Ginawa niya na yan kay Pharaoh. No, ngayon matigas ang heart mo, sa susunod malambot, matigas, malambot, pinaglalaroan niya lang No, pero ang gustong mangyari ng Diyos, dahil iba ang kanyang kasiyahan, every time we choose the righteousness. Every time we choose holiness, iba yung kanyang pakiramdam. No, at ito iniwan niya sa mga Israelites, sabi niya, sige, no, gusto kong makita kung susunod ba kayo sa akin o hindi. Dahil for many years, for hundreds of years, ang mga Israelites, they don't know their God dahil sila ay slaves doon sa Egypt. And this time, paglabas nila, inintroduce ni Moses kung sino itong Diyos na ito, ginaid sila, lahat pinakita ng Diyos ang kanyang kakayanan na ma-guide sila for 40 years. No, at iniwan ng Diyos ang desisyon sa kanila. Nakita nyo na lahat na sa inyo kung susunod kayo o hindi. No, but our God is a mighty God. No, at kita nila yan. Yung nakita nila, hindi natin nakita. Pero yung pinakita sa mga prophets, kung ano ang makikita at mararanasan natin, mas inggit sila sa kung anong mayroon sila. And Lord, we are so thankful, no, dahil yun ay inihanda mo para sa amin. No, yung Holy Ghost lang, na mayroon tayo. We praise the Lord, hallelujah. No, huwag nating ibaliwala itong Holy Ghost, mga kapatid. No, grieve not the Holy Ghost. Huwag nating palungkutin, huwag nating baliwalain, no, dahil andyan yan. No, walang pinagkaiba yan sa konsensya natin. No, may konsensya na tayo, may Holy Ghost pa tayo. No, pag gumawa tayo ng hindi maganda, ramdam na ramdam natin. No, pag gumawa tayo ng maganda, ramdam din natin. No, huwag nating, yung bang i-underestimate lang, why?
No, the Holy Ghost that we have, yung mga forefathers natin, mga nauna sa atin, yung inggit nila, ibang klase. No? Sabi na, ano ba yung inihanda ng Diyos sa kanila? No? Hindi naman yan sila mga dugo natin, pero bakit hinihanda ng Diyos sa kanila? Wala na kayong pakialam doon, inihanda ng Diyos sa amin yan eh. No? At yun, mga kapatid, thank you Jesus. No? Huwag nating baliwalain ito, mga kapatid, na parang wala lang, ay Holy Ghost ka lang. No. No? Kung sa time nila, no, akalain mo yun, kita na nila, nakikipag-usap sila mismo sa Diyos. Pero ang kanilang mga heart, nung pinakita, nireveal ito sa kanila, nung sabi niya, no, grabe, the prophets, the angels, they desired to look into. No, kahit si Daniel, you shut up the book, isara mo yan, hindi para sa iyo yan, para yan sa kanila na darating. No. That is why, wag nating biruin ito, mga kapatid. Thank you, Jesus. No. Wag tayong mainggit din kung anong mayroon sila. No, dahil mas marami yung atin kaysa sa kanila. No, lalo ng Holy Ghost na ito, mga kapatid, wag nating baliwalain ito. No, dahil ito talaga ang magdadala sa atin sa langit. No, verse 3, and he humbled thee. No, ay mayayabang kayo ha. Sabi niya, tingnan natin. No, at ang sagot sa verse 3, he humbled thee. No, sila ay naging mapagkumbaba. Ay ano pang ipagmalaki natin? Kapirasong bahay? No. Lord, thank you so much dahil nakaraan. No, ang daming sunog sa Cubao, yung sa Cubao, no, Esther Sole, yung laki ng sunog doon. No, ano ba yung mga nasunog doon sa area na yon? No. Nakaraan linggo, pagdating namin sa bahay, umalis kasi kami dito pag wala ng tao eh. No? Umalis kami rito sa church usually alas 11. No, yung pang-closer, no, pang-closing, taga-sara ng gate, parang mall, no? Taga-sara. Pagdating namin sa bahay, mga alas 12 siguro, pag-akyat ko sa taas, hindi ka naman makakyat sa baba eh. Siyempre sa taas. Siyempre sa taas, di ba? Pag-akyat ko, napatingin ako doon, sabi ko, ba, nakasaksak yung ilang plancha. No? So just imagine, from alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, no, gumagana lang yung plancha. Malayo ka pa, nakikita mo yung, parang alam mo yung pag mainit, di ba? Parang may umuusok-usok na, no? Lord, thank you. Ilang beses na nangyari ito. No? Hindi ko na tinanong kung sino ang nagsaksak nun. No? No? Kasi pag tinanong mo pa, baka mag-away pa daw eh. No? Anuin mo na lang. Kaya kung yung mga bata pa, Papa, mas maganda talaga pag ikaw nagplantsa. No? Sabi ko, oo nga anak, tanggap ko na yan. Yung ganong bagay. But Lord, again, because you are a mighty God, hindi mo kami pinabayaan, Lord Jesus. Dahil sa isang iglap lang, nung pwedeng mawala ang lahat ng pwede nating yung pinaghirapan natin, lahat ng pinagsikapan, lahat ng pwedeng ipagmalaki natin sa isang iglap, pwedeng mawala lahat. But Lord, you are a mighty God. We serve, Lord Jesus. No, and many times, no, at ilang beses na yan nangyari sa atin, mga kapatid. Di ba, Sister Virgie? No, ilang beses na. No, lock sa pinto, open yung bahay, no, yung mga electric pan na naiiwan, no, yung mga driving natin minsan na bigla tayong nagugulat, minsan nawawala yung mga reflexes natin, umiiba. But lahat ng yun, Lord, if we are not serving you, and because you are a mighty God, pwede na kaming madali. But Lord, you are really a mighty God, Lord Jesus. And you deserve our praises, our worship, Lord Jesus. No. And it's good to know that we have a mighty God. No. Dahil, wag lang natin talagang tanggalin ito, mga kapatid. No? Whatever happens to us, wag lang natin ang paalala lagi ng Diyos natin, just remember. No, sabi niya, alalahanin mo lang kung anong ginawa ko sa buhay mo. No, ganun lang kasimple.
No, wala naman siyang sinasabi na, para alalahanin mo ako, every Sunday, magbigay ka ng 1,000,000 tithes, ha? Saan natin kunin yon? Di sana matagal na nating nabili tong lupa na to. But hindi tayo nire-require ng Diyos natin. Ang sabi niya lang, alalahanin mo lagi sa puso't isip mo kung ano ang ginawa ko sa'yo. No? Hindi siya, tayo lang punta ka lang ng doktor. No? Pagpunta mo doon, wala pang, pagpunta mo doon, galing sa sakit, may dengue, kailangan may check-up. Pagdating namin doon, alas 4 ang check-up, dumating ang doktor, anong oras na? So na-check up, halos-halos, alas 5, alas 6 na. Pagdating doon, okay na siya, ganito, ganyan. O bayad ka na doon, 500. Lakas ng kita, 500 agad. Buti na lang sa atin dito, libre. Mabilis, mga kapatid. Isang punta pa lang yan sa doktor. But every day, itong ating pagising natin, Lord, parang masakit yung batok ko Lord, parang ganito Magugulat ka, maya-maya, wala na. Lord, you guide us pag kami nagbiyahe. Lahat ng yan, mga kapatid. Pero ni minsan, hindi nagsabi ang Diyos natin, bayaran mo ako Saan mo naman ilalagay yan? Ni minsan, hindi tayo siningil ng Diyos natin. Ni minsan, hindi tayo, ang ano lang ang gusto niya, just remember. Sabi niya, alalahanin mo lang. Dahil sa pag-alala natin, alam ng Diyos na, Lord, thank you. Ganon kasimple lang. Why? Hindi natin mapapasaya ang Diyos natin sa mga gold, mga silver, lahat ng yan. Yung kanya lang, sabi niya, alalahanin, sino ba naman? Kahit tayo naman, nag-abot. Pag may binigay, nag-thank you sa'yo. O diba, iba yung pakiramdam. It is more blessed to give than to receive. Pero maganda pa rin pag naabutan tayo, Iba pa rin yung pakiramdam. Giving, gift, giving. Iba pa rin yung pakiramdam, ng ganong klaseng bagay, mga kapatid. Pero ang Diyos natin, minsan, Lord, thank you dahil hindi mo kami sinisingil. Yung pasasalamat lang namin is enough na. We say, praise the Lord. And He humbled thee and suffered thee to hunger. Ayan. Pinaranas ko kayo na kayo ay magtiis sa gutom and feed thee with manna. Dahil sa gutom ninyo, pinalitan ko ng manna. Yung manna which thou knewest not. Hindi ninyo alam. Neither did thy fathers know. Kahit mga magulang ninyo, hindi nila alam kung anong mana. That is why, nung bumagsak yung mana galing sa langit, so just imagine kung gaano kagaling ang Diyos natin, kung gaano ka-mighty, almighty, huwag tayong malito dyan. Brother Sam, ibig sabihin, may Diyos Ama pa talaga, kasi mighty lang ang sinabi mo. Mighty God we serve. No, mighty God, almighty God, it's still the same, and His name is Jesus. Ito mga kapatid, so God, yun yung minsan akala natin magaling na tayong magplano sa buhay, ganito, ganyan, retirement ko, ganito, dapat yung ganitong amount dito, dapat ganito, ganyan, lahat nilatag mo na, but God has a better option. But God has a better, mas mayroon siyang magandang solusyon. So just imagine kung ano ang mangyayari sa mga Israelites for 40 years kung sila laging nagluluto. Just imagine kung sila laging nagluluto. Saan sila kukuha ng panggatong? 6 million na tao. Hindi ba sila nanganganak for 40 years? Hindi ba sila manganganak? Manganganak yung mga yon. Yearly, sabihin mo lang ilan yung pwedeng manganak. Kung ang Diyos magpo-provide man sa kanila ng pangluto, saan sila kukuha ng panggatong, ng tubig, lahat ng ito, mga kapatid, kung hindi gagawin na lamang ng Diyos, yung pinoproblema yung pagkain, hindi nyo na dapat problemahin. Ako nang bahala. What you should do is to follow. Susunod lang kayo sa caravan, papunta sa land of promise, papunta sa Canaan land. Wala na kayong gagawin dahil pagkain nyo, ako nang bahala. Eat all you can pa kayo. Just imagine that, mga kapatid. Na pinadali ng Diyos, hindi nyo kailangang magluto, hindi nyo kailangang magsaing, hindi nyo kailangang kung ano-ano pa mang hahanapin. Tayo pag nagbakasyon minsan,
nagbakasyon tayo to relax and to enjoy. No? At sigurado may pera tayo sa bulsa. No. No, at no. No. Lord. No. No. At pagdating sa lugar na 'yon, mga kapatid, no. Pagdating doon, wag na nating hanapin yung palengke, no. No, dahil magluluto pa tayo. Dahil magluluto. No. No, mag-ano ka na. No, kaya ka nga nagbakasyon na ganito para to relax, to enjoy. No. No. Tapos pagdating doon, marami kang dalang Skyflakes, marami kang dalang no, marami kang dalang noodles. No. Ay, brother, kamusta yung lakad nyo? Nag-enjoy kayo ng gusto? Saan kayo kumain? Kumain ba kayo sa ganito? Wala kang masagot. Andong ka na sa lugar na yan? Jollibee. No. McDonald's, Mang Inasal. Brother, nakakain kayo sa ganito? Sister, parang hindi. Bakit hindi kayo nakakain doon? Pinakamalapit, sister, Jollibee. No, hindi ganun. But again, malengke pa, no? Pagdating, hindi dapat ganun. No, but our God is so good, mga kapatid. Because hindi natin alam ang journey natin this year kung anong pwedeng mangyari. No, marami tayong hinarap na kalsada sa taong ito. But Lord, you are so good to us. You are a mighty God to us, Lord Jesus. No, dahil matatapos natin ang taon na ito dahil hindi tayo pinabayaan ni Jesus. So just imagine, mga kapatid, kung hindi nag-devise ang Diyos, nagpalit na, okay, wag na kayong mamroblema sa pagkain ninyo kasi mahirapan kayo. Lahat ng mga kahayupan ninyo daan, tama ba yung words ko? Kahayupan yung, mga hayop. Mga hayop. Ano ka? Ang pangit ng words na yun. Ano? Lahat ng mga hayop ninyo na alaga, no, para klaro, no? Sabi niya, pwedeng maubos lahat ng yan. No, sa araw-araw, ilan kayo, saan ka kayo kukuha? No, di ba sa ganun pa lang, mga kapatid, yung bang, Lord, grabe ka, ibang klase ka. No? Na hindi lang namin alam. No, na ikaw talaga lahat nagpo-provide ng ito. No, sabi nga ni Brother Philip, sabi niya, Brother Sam, alam mo, sabi niya, mayroon pala kaming pera. Sabi niya, kaso ang pera na yan, lumalabas lang pag may nagkakasakit sa amin. Daang-daang libo, sabi niya, yung kay Sister Trixie, tinatansya namin, parang umabot na kami ng 500,000. Sa pabalik-balik, pamasahe, lahat. Sabi niya, wala naman kaming pera. Pero mayroon pala, lumalabas. Oh. Sabi ko, baguhin mo kaya, Brother Philip. Sabihin mo, Lord, ilabas mo ito pag walang may sakit. No, para ma-enjoy naman namin. No, kasi lumalabas daw. Sabi niya, akala mo yun, wala kang hawak, pero nakaka-produce pag may nangangailangan. No? And that is still the goodness of our God, mga kapatid. Thank you, Jesus. And Lord, thank you. Thank you, Lord, for the manna every day that you've given us. No, sa kanila manna, at mayroon pa tayong manna na inaantay. Sa langit, time will come. And thank you, Lord, for that double portion. No, sabi niya hindi nila alam ito. No, ibig sabihin, gusto sabihin ng Diyos na yung ipapakain ko sa inyo, kung kahit anong galing ninyo, hindi niyo magaya itong manna. No, ako lang ang may alam nito ay directly from heaven. No, which thou knewest not, neither did thy fathers know. That is why manna, ibig sabihin ng manna, what is it? No, dahil nung nakita ng mga tao, sabi nila, ano ito? No, so may timing. No, sabi niya, pag kumuha kayo niyan sa loob ng 6 days, from Monday to Friday, kuha kayo yung sapat lang, makakain ninyo. Dahil pag sumobra kayo, sabi niya, yan ay masisira, uuurin. Pagdating ng 6th day, sabi niya, doble ang kukunin ninyo para yung rest day, the Sabbath day, yung pang 7 araw, sabi niya, kayo ay mag-relax, huwag kayong maghanap buhay na dyan. No, kung ano-ano mga negosyo, kung ano-ano mga pagkakitaan, sabi niya, huwag nyo nang problemahin dahil ako nang magdodoble niyan pagdating ng pang-6 na araw. No, at anong sabi niya? You must obey. No, you should follow and do it. No, anong ginagawa natin? No, hindi tayo pupunta ng church.
No, dahil meron tayong transaksyon, meron tayong trabaho, no, takbo tayo ng takbo, no, habol tayo ng habol doon sa pera na yan para makuha natin. Hindi tayo magsisimba, mag-escape tayo dahil akala natin makukuha natin yan. Lumalabag tayo sa salita niya. Dahil anong sabi niya? On the 6th day, dudublehin ko yan. No, kaya ko yan. No, at pagdating ng 7th, yung oras na yan, alalahanin mo ako, ibigay mo na sa akin yan. No, tayo, dahil gusto nating makita, sikap-sikap, habol ng habol, tapos lahat ng transactionist na yan, pagdating sa dulo, anong nangyari? Na-scam pa tayo. No, dahil hindi pala totoo. No, dagdag problema natin. No, that he might make thee know that man doth not live by bread alone, by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Ito rin yung ginamit ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4 yata. No, na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkaing pisikal kung hindi sa salita ng Diyos. No, spiritually. Dahil alam naman natin na kahit everyday mag-Vikings tayo, no, everyday Vikings, no. Pag ginawa mo yan, ibig sabihin gusto mo nang mamatay. No? No, pinapadali mo ang buhay mo. No, maganda yan siya kung paminsan-minsan, pero pag everyday, ganon, every week, ganyan, ay mamamatay ka talaga ng maaga pag ganon ang mangyari. Pero sinasabi ng Diyos na hindi lang ang physical natin may pangangailangan kung hindi ang ating spiritual mismo. At walang makakapuno niyan kung hindi ang Word of God. No, sa verse 4, thy raiment wax not old upon thee. Hindi ito mga kapatid, hindi ito imbento. At wala pang nakaproduce ng klase ng tela na hindi masisira for 40 years. Sino? Si Louis Vuitton? No, si Hermes, si Prada, ano pa yung mga dyan? Mga Gucci, mga lahat. No, kahit gawa pa yan sa balat ng buhaya. No. Balat ng ahas, balat ng cowhide. No, wala. Pero ano ang sabi ng Diyos? No, and Lord, thank you so much for reminding us always. No, dahil minsan kami nakakalimot din. No, yung bang dahil sabihin mo mayroon ka na, yung time na wala ka, ang lapit mo sa Diyos, talaga namang luhod ka lagi araw-araw. No, may padapa-dapa ka pa, talagang iyak ka talaga. Pero nung mayroon ka na, hindi ka na lumuluhod, nakatayo ka na. No? Lord, dahil mayroon na ako, so pag nag-pray ako ngayon, nakatayo na. No, kasi tapos graduate na ako sa luhod eh. Pwede ba yun? No, hindi. The more that we must kneel down before God, the more na magpasalamat tayo sa Kanya. No, thy raiment wax not old upon thee. Sabi niya, ang inyong mga kasuotan, ang inyong mga damit, hindi man lang lumuma, neither did thy foot swell. Sabi niya, for 40 years kayo naglalakad sa disyerto na yan. May buhangin, may mabato. Sabi niya, pero ni minsan, ang mga paa ninyo hindi namaga. Just imagine that. Tumibay pa kayo, lumakas pa kayo. Ibig sabihin, ang Diyos natin, mga kapatid, kung siya decided na alagaan tayo, kabuuan. Lahat ng mayroon tayo, mga kapatid. Hindi lang personal. Anong sabi niya? I will destroy the devourer for your sake. Sabi niya, lahat ng pwedeng makasakit, maka-afflict, makasira sa inyo, sabi niya, akong bahala dyan. I will destroy them all. Dahil ako naman ang may control niyan. So just imagine, sabi niya, ang mga paa ninyo hindi namaga. Ini-expect kaya natin na everyday. Tayo nga, maanuhan lang ng alikabok konti. Parang na tayo eh. At pag natulog tayo, nangangati na yung mga paa natin pag hindi na hugasan. Pero ang sabi ng Diyos, grabe mag-remind ng Diyos, Sabi niya, parang gusto niyang sabihin, alam mo kaya hindi nagkaroon ng kati-kati ang paa mo? Dahil ako nag-protect niyan. Ang haba ng nilakad mo, mabuti hindi ka nahilo-hilo dahil akong magbigay ng strength mo. Yung dinaanan ninyo, mayroong quicksand dyan, mabuti hindi kayo namatay. Sabi niya, ako lahat nag-guide niyan. So, this 40 years, talagang kinaklaro ng Diyos. Sabi niya, sa loob ng 40 years, hindi ko kayo pinabayaan. Yung mga damit ninyo, hindi lumuma. Anong klaseng, anong klaseng, ibig sabihin, sa lahat ng
magagaling na designer. No? Walang iba kung hindi ang Diyos natin. No? Walang sinabi sila, mga kapatid. No, saan ka nakakita? Sino bang may bagong barong, kakabili lang? No. May bagong barong, kakabili lang. No. Bago yan, pero bukas luma na. No. Bukas, konting laba, konting kusot, konting plancha, maya-maya, faded na. Pero ano ang kinlaro ng Diyos, mga kapatid? Sabi niya, thy raiment wax not old upon thee. No? Yung unang araw na suot-suot mo yan palabas ng Egypt, sabi niya, for 40 years, hindi kumupas, hindi nasira, yung tela, hindi man lang, no, anong klaseng Diyos ito? No, what kind of God we serve, mga kapatid? No, He is a mighty God indeed. Thank you, Jesus. No. So from Egypt, lalakad kayo for 40 years in the wilderness. No, hindi man lang namaga yung mga paa nila. Paano yung mga senior citizens? No. Lord, 80 years old na po ako. Lord, hindi mo naman magamit ang wheelchair sa disyerto. No. Lulubog yun doon. No, may mga batuhan, may kung ano-ano na lang. No, ano ang gagawin mo? No, paano sila nakasurvive? No, saan sila nasira? Because of disobedience and murmuring. No, hindi natin ma-imagine, Lord, kung kami kaya sa lugar nila. No, kita na namin ang pillar of cloud by day, pillar of fire by night. Kita na namin kung paano ka mag-provide ng tubig, ng mga mana. No, hindi pa kaya natin makuhang magtiwala sa Kanya? No, nakaya. Pero itong mga Israelites, ibang klase. No, saan ka nakakita ng damit for 40 years, matibay pa rin? Pang ano na yan? No, mayroong mga Levi Strauss, tama ba? Yung mga Levi Strauss na mga jacket at saka pantalon, no, na yung may mga riveted yan yan ang trademark nung ng Levi's. No, mga red tab na yan, may mga basta mga ganon. No, so just imagine yung kupas na Levi's na yan, na jeans na yan. Dahil sa siguro ginawa yung mga 1975, mga ganon, mayroong 1950s pa ba, basta ganon. Akala mo binibenta, 150,000, 200,000. No, sa ganong faded na klase nung maong na binibenta. No? Ito kaya, pag in-auction itong mga to, no? For 40 years, walang maniniwala. Ay brother, kakabili mo lang yan. No, hindi, patay na yung designer nito, 40 years ago na eh. No? No, pero ito, ibang klase, mga kapatid, and this is enough na sila ay dapat magtiwala at alalahanin nila na ang Diyos lahat ang may gawa nito. No? Sila Sister Marlene nga nung pumunta nung Bagyo dati, no, kakalakad doon, no, na nagulat yung mga binti niya, ay namaga, no, talagang lumubo lahat. Hindi sanay no, for 40 years. At for 40 years, sa umpisa, masakit yan. Pero anong plano ng Diyos? Tuloy nyo lang. No, ganun naman sa exercise, sa paglalakad, sa jogging, ang umpisa lang madalas dyan, yung pagbago ka. Pero pag nasanay ka na lagi kang naglalakad, hindi mo na mararamdaman. Yung umpisa, kinabukasan, yun. Masakit, mahigpit, lahat. Pero pag nasanay na sila, ang kapalit niyan, good health. No? Kaya hindi talaga mamamaga yung kanilang mga paa. No? Pero lahat ng ito ay gawa ng Diyos at protection sa kanila. No, sa verse 5, thou shalt also consider in thine heart, no, itong inyong alalahanin, pagmuni-munihin sa inyong mga puso, that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. No, pinaparusahan, iniistriktuhan, dinidisiplina rin ng Diyos, kagaya ng isang ama na dinidisiplina yung anak, sabi niya, ganun din ang Diyos. No, pareho lang. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways and to fear Him. No, sumunod kayo sa mga utos ng Diyos, sa paglalakad, sa Kanyang mga kautusan at magkaroon ng takot. No, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks, of water, of fountains and depths, that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley, and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive and honey. No, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. No, pag ang Diyos ang nangako, ay talagang no, and is always giving us the best. No, lahat ng needs mo, no, ano pa bang gustong patunayan ng Diyos natin na ito sa atin? No,
Noon na lahat ng pangako niya na, sige, pupunta kayo sa lugar na yan, lahat ng needs nyo, andyan na. No, tapos hindi pa maniwala yung mga anong klaseng mga tao itong mga Israelites, ano? No, talagang matitigas. No, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. No, kakain kayo ng mga tinapay dyan na walang kakulangan, walang tagutom. Thou shalt not lack anything in it. No, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Verse 10, when thou hast eaten and art full, no, pag kayo ay nakakain na at nabusog, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Iyon pa rin ang paalala ng Diyos na sabi niya, pag dating kayo ay payat at ngayon kayo ay tumaba na dahil sa mga biyaya na binigay ko, no, kayo ay dating gutom, ngayon ay busog na. Ano ang sabi niya? No, alalahanin nyo naman na magpasalamat sa Diyos. No. Yun lang ang kailangan, mga kapatid. No. Sabi niya, you shall bless the Lord thy God for the good land. No. Hindi yun ang kapalit dapat, hindi yung kasakiman. Na Lord, busog na ako ulit. No, mamaya na naman. No, dahil meron pa akong pambili, tungyang na naman. No. Sa umaga, Viking, sa tanghali, tungyang. No, pagdating ng gabi, kabalen. No, lahat na lang. No, pakasasa. No. Tapos hindi man lang maalala na Lord, salamat no sa biyaya na ibinigay mo. Verse 11, beware that thou forget not the Lord. No, sabi niya, mag-ingat kayo, huwag ninyong kalimutan ang Panginoong inyong Diyos in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Sabi niya, huwag ninyong kakalimutan kung ano ang aking mga itinuro, mga utos. Verse 12, lest when thou hast eaten and art full and hast built godly houses and dwelt therein. No? Nag-umpisa tayo sa church, wala. Nag-umpisa tayo sa church, nagko-commute. No, nakabili ng bisikleta, nakabili ng motor, nakabili ng second hand, hanggat sa nakabili ng brand new. No, lahat ng yan, mga kapatid, nakabili ng lupa, nakabili ng bahay, nakapagpagawa, lahat. No? Ayan, inisa-isa ng Diyos. No, sabi niya, kayo ay nabusog, nagkaroon pa ng tirahan, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. No, lahat na nagsidamihan because of the blessing na ibinibigay ko sa inyo. Then thy heart be lifted up. No, ito ang pinakadelikado. That is why sabi ni David, Lord, in my prosperity I shall never be moved. No, dahil mahirap na kalimutan na pag ang tao umasenso na, maisip niya na hindi niya na kailangan ng Diyos. The more that we need our God, mga kapatid. Pero ang sabi niya, alam ng Diyos na no, pag dumami na lahat ng blessing na mayroon ka, alam ng Diyos na sabi niya, pwedeng yan ang maging dahilan, ang tao, ang blessing naging curse. Ang blessing naging way para ang tao lumayo na sa Diyos. No? The more dapat na siya ay lumapit pa sa Diyos, then thine heart be lifted up, ikaw ay umabang na, and thou shalt forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness. No, yan ang description ng kanilang pinagdaanan na kalsada, terrible wilderness, wherein were fiery serpents, mga poisonous snakes, and scorpions, and drought, where there was no water, walang tubig, who brought thee forth water out of the rock of flint, no, bato pero may tubig, who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that He might humble thee, and that He might prove thee to do thee good at thy latter end. Verse 17, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. No? Lumabas sa Egypt, mga alipin. Wala kahit ano. Pero pagpasok sa promised land, naging sagana ang buhay, no, nakalimutan ng Diyos, ang puso umangat, gumanda ang trabaho, gumanda ang karir, no, nung umayos na lahat, gumanda ang posisyon, nagkapera, yumaman, nakabili ng kotse na gusto, tapos pagdating sa dulo, ano ang sasabihin? No, I have gotten this wealth. No, dahil sa aking mga kamay, no, dahil sa aking lakas, sa aking diskarte, nakuha ko ang lahat ng ito. No? Ganon ka, grabe, no?
that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, that it is this day. Verse 19, and it shall be, if thou do all at all forget the Lord thy God, no, kung sakaling makalimutan ninyo ng tuluyan, no, ang inyong Panginoong Diyos, and walk after other gods, and serve them, ibang Diyos na kayo maglilingkod, and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. No, kayo ay tuluyang masisira. No, sa verse 20, and as the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Last verse natin, mga kapatid, Psalms 119 verse 71. Ano nga ba yung verse na yun? Sa Psalms 119 verse 33, dito po tayo magtatapos. Job, Psalms 119. Verse 33. Mali ito. Wala na, nawala. Hindi ito. Mali yung naisulat ko. Oh. Sige lang, wag na tayo dyan. Baka sabi ni Jesus, tapusin mo na. No, but again, hindi ko na makita sorry. No, but again, thank you Jesus, because through the years, mga kapatid, every year, ang hindi nagbago lang, that we are still serving a mighty God, you know, and we are still serving Him until the rapture comes, mga kapatid, because our God, hindi siya magbabago. If He is mighty God today, tomorrow He will be a mighty God, and it will be in the rapture, mga kapatid. Lord, thank you. What a mighty God we serve. Thank you, Jesus.